Fredo, ikaw ba? Ako yun, coach. Okay, okay. Tanong ko lang po Ano yun? sana kasi mga newbie lang din po kasi ako. Paano po kaya yung singilan pag sa halimbawa sa Google Ads saka Okay. Facebook Ganito ha. finish ko? Sige, sabihin ko na. Everything is negotiable. Breakdown Okay. natin. So, I'll give you a few examples. Ako, kunyari, scenario, I'll give you a scenario. Si Mark ba nandito? O na ako lang, ano ko lang. Ayan, Coach, okay. nakikinig lang. Okay, okay. Sige, sige. Sabay Okay. sa paglilinis ko. Okay, sige. Sige, no problem. Sige, tuloy mo muna yung Maglinis ka mo dyan. Baka pagalitan ka ni mama. So, ito, I'll give you guys a scenario, no? Halimbawa, ikaw si business owner, Fredo. Ako yung nag-a-apply sa'yo na freelance o agency. Okay? Okay. Sa iPhone business pa rin tayo. Sige. Sige, Okay, sige, sir. Fredo. Kailangan mo ng more business. Magkano ang kita mo per transaction? Depende sa service ko. Sa siphoning kasi around per service is nagre-range from 4 to 7K. Okay, so per yun yung client. average order value. Yes. So, pag ako ba ay makakapagbigay sa iyo ng in a month 30 clients at least, magkano yung kikitain mo? 30 clients. Medyo mahina ako sa math. So, Pero okay lang. Ipo-pull out ko yung calculator, computein natin ng sabay. Share ko yung screen ko sa inyo. sige po. Tayong calculator. Doon lang tayo sa gitna, 5,000 times 30 na lang. 150,000. Okay, 150,000. Siyempre may mga overhead cost ka dyan, Fredo. O sinabi mo ba, ano na yon, malinis na yon? Hindi pa po. Okay, so sige, magkano tingin mo yung magiging neto mo sa 150,000? Pinaka-net kasi bayad sa tao usually mga kalahati. Sabihin na natin 7, mga 3.5 for example, yung pinaka 3.5. 3.5. So kalahati na natin to. Okay. So may malinis ka na 75,000. Okay. So kung ito ang guaranteed na kikitain mo dahil sa gagawin natin para sa iyo, okay ba na kumuha ako diyan ng porsyento? Sa tingin mo ba patas 'yon? Okay. Ano sa tingin mo, Fredo? What do you say? Sa tingin ko, advantage yun. Yes. Okay, advantage para sa akin. Advantage din para sa iyo. Win-win situation, happy tayo parehas. And yung 30 na yan, of course, baseline lang yan. Kung gusto mo mag-scale ng company, pwede natin yan i-times 10. Aside sa Cavite, pwede kang lumabas sa Cavite, punta ka sa Batangas, Laguna. Dahil kung kikita ka ng sigurado na ganito, dahil sa gagawin natin para sa iyo, kaya mong i-scale yan. Diba? Pero hihingin ko sa iyo dyan is 15%. Lahat ng kikitain natin, na mabibenta natin, kukuha ko ng 15% sa iyo. Patas ba yun sa tingin mo? Kasi hindi mo naman din kikitain yan pag di natin gagawin to. What do you say?
Mm. So, ang Siguro 15 kung ako si business owner, yes, okey na okey, so very good. 15%. 15%. Mm. Okay, so ito ang presyo ko, 15%. Okay? Kung naging triple na yung makukuha natin na leads, ito ang kikitain ko diyan. Hmm. Teka, mali yung math. Ayan pala. 30,000 lang. Pero ang kikitain mo naman, di hamak na mas malaki. Okay. Kasi kung from 75,000, times 3 natin, 75, kung tatlo na ang times 3 na yung kukunin natin na mga customer, ito na magiging neto mo. Hindi na masama, di ba? Guaranteed na makukuha mo yan. Nakita nyo kung paano ko ini-explain? Pinapakita ko muna, ano makukuha muna value sa akin na mapapala mo. Hindi kita binibentahan. Pinapakita ko lang, you are selling the dream. Mas alam ni Francisco siguro sa akin to. You sell them the dream. Diba? Pangarap ko, lumaki tong unang-una, syempre, masustain yung business ko, marami akong customer. Tapos, mapapalaki ko pa yung business. Syempre, kaya nga nag-business di ba? Kaya naman nagbi-business na gusto ko lang, ito lang. Tambay na ako. Diba? So, in a nutshell, ito yung sinasabi ko na pag nag-invest ka sa akin, client ng 1 milyon, 10 milyon ang babalik sa'yo. Sa ngayon kasi coach, ang initial na ano ko sa kanila is monthly. So actually hindi ko rin ngayon ko lang din nalaman na dapat pala ganyan yung gawin na ano kasi Hindi naman dapat. may client sila o wala. Oo, isa lang to sa possible. Of course, pwede ka rin mag-monthly retainer. Explain ko yung iba-ibang business model. So, pwede ka. Sige, what we charge is, monthly retainer. 25. Mapa-client o wala. Ganyan, Oo. parang ganito. Ano. Yes. Pwede yun. So, explain ko. Halimbawa, sige, ito yung pricing ko, monthly retainer. Ito, every month, ang singil ko is 100,000. Example lang, ha. May model naman na depende nga kung gaano ka alam mo yung niche Kaya nga yung sinasabi ko, mastery nung niche. Okay. Master mo yung sa sa siphon, master mo tong sa real estate. Alam mo magkano kikitain talaga nila diyan. Master mo yung flood control. Pwede ka magpatong hanggang 40%. Joking aside. Kidding aside. Naisingit pa natin tuloy yung ay nako. Kita ko kasi itong kay Kristan na sinare ko na screen Bilyonaryo Claudine ko. Kadire. So, ibig ko sabihin alam mo na yung talagang kalakaran, you can speak their language, alam mo yung kikitain nila. Pwede ka mag-charge ng yung kagaya ng explain ko, porsyento. Pwede ka mag-charge ng, ginagawa ko, favorite ko na pag-charge per lead ang bayad. Okay, so ako, ganun ako mag-charge. Magkano ang ito, per lead tayo. At lahat ng leads na bibigay ko sa'yo, magbibill ako sa'yo at the end of the month. Kung nakakuha tayo ng 200 leads, bibill kita for 200 leads. Okay, meron naman na monthly retainer tayo. Pag di ko masyadong kabisado yung niche, monthly retainer tayo plus percentage ng ad spend. Like I said, everything is negotiable. Ano pa yung isa kong ginagawa? Ito
Ayaw sige wala siyang pang-ano, eh, hindi masyadong malalaki yung ad spend niya. Wait lang, ah. So hindi alam mo na hindi masyadong lalaki yung ad spend niya. So 'pag nag-charge ka ng monthly retainer plus 10% of ad spend at naintindihan naman natin siguro kung para saan yung 10% of ad spend 'no. Kasi ganon ka ka-confident, eh. Alam mo na lalaki siya 'pag, ginawa niyo 'to, eh, 'di ba? So you want to protect yung sarili mo rin na once nag-i-scale siya, kasama ka sa pag-scale. Bakit? 'Pag nag-scale siya, lalaki rin yung ad spend. So hindi pero yung kita mo hindi napapako. Kung lumaki sa $10,000 a month ang ad spend niya, may 10% ka nun, meron kang $1,000 additional dun sa monthly retainer mo. Teka lang, sorry, ah. Okey. So ako ang ginagawa ko pagka hindi naman siya mag-i-scale sa gano'ng paraan, may iba akong negotiation, may iba akong deal na wino-workout. Okey sige, eh, ganito lang ang magiging ad spend mo, eh. O 'pag may pumasok ka na mga tao, kukuha rin ng leads, puwede gawin ko 'yan para sa'yo, pero sa'kin din kukuha ng leads. Win-win situation, 'di ba? Nakuha niyo yung punto ko? Like I said, babalik tayo sa everything is negotiable. Nasa sa inyo na lang kung gaano niyo kabisado yung niche, 'di ba? Dati nga 10% lang daw ang patong, eh, sa mga flood control, sa mga DPWH. Ngayon hanggang 40% na yung kamig, 'di ba? Kasi kabisado na nila, eh. So, parang gano'n lang din 'yun, 'di ba? Nakakalusot pala yung ganito, eh. Ganito pala yung kinikita ng mga kontraktor, ganito, eh. Puwede ako hanggang 40%. Tigas mukha ako, eh. Everything is negotiable, eh. Nakuha niyo? Diyan, may tanong ka? Coach, mayroon na sana ako singilin. Kasi, nga, sabi ko nga kanina sa about World Research Coach ba? Doon kasi ako medyo struggle talaga. Kasi meron akong ginagawang campaign ngayon, Gant account din. Coach, tanong ko lang, about sa keyword kasi, kung gamit ako ng keyword na walang volume, okay lang ba yun gamitin? Like the name nung foundation, Hindi, hindi ba walang volume, makapito eh. sa tamad? Wala kang makukuha do'n kung walang volume. Ba't ka magta-target ng zero? Yung search volume 'yan, yung Pero sinasabi mo? opo, opo. Ang gusto kasi nila isama sa keyword yung brand name nila eh. Kaso walang gold yung paano kaya. Wala, zero nga, eh. Anong point mo? Kaya nga yun, why? Ba't mo gagawin, eh, zero? Pagka gagawa ng, effort, gagastusan mo, gagastusan ng oras, gagastusan ng resources kung wala namang patutunguhan. Tapos kung ano, sa Paul, gusto nila, mayroon din silang sa grant account, wala nga mating grant account, may budget si Google doon, di ba? If ever na mayroon silang suggestion din na keyword, let's say yung keyword na yun is napakalaking nakita ko kasi malaking yung sa top of the page na malaki siya eh. So parang sabi ko kakainin ata ng ilang clicks lang yung keyword. So paano ba yun? Pero alam naman natin nila get si ano doon, hindi naman sila gumagasto, di ba? Si grant account. Sorry, medyo na-lost ako dun sa ano yung malaki? Yung say, kapag may keyword silang suggestion ba, kung sa, kumbaga, suppose, sa keyword na yun, is malaking bayad ang budget doon sa keyword na yun. So alam naman natin yung grant account, di ba? May budget si Google, so kumbaga hindi sila naman talaga gumagastos si account doon. Pero estimate ko kasi, ilang click ka lang kakainin nun eh. Ano na yun?
pwede pa rin gagamitin yun kahit sabi natin na hindi naman talaga magastos si account doon, si grant account niya eh. Ganito, no? Siyempre, lahat naman ng keywords pwede mo bilhin. Pero yes, tama ka. Depende sa budget at saka sa an expert na media buyer, sino yung nagko-convert na keywords doon? Nagko-convert and bringing them ROI. Kasi kung out of, let's say, meron kang 10 tinitest na keywords, some doon, hindi nagko-convert or maybe 5 doon, tapos may nagko-convert na isa, pinakamaganda yung conversion niya, maganda yung cost per conversion niya, doon ka magdo-double down, syempre. I-post mo lahat ng So, pwede kong gamitin lahat ng, kahit mahal siya, pwede ko munang gamitin yung lahat ng keywords na yun. Tapos check, kumbaga, i-observe ko lang siya kung saan doon ang nagko-convert, parang ganun. Yes, yun naman yung pinaka-point eh. Kasi baka mahal nga siya, pero ayun nga, hindi ka rin matatakot, no? Kung mahal siya, pero alam mo kasi yung kikitain nila. Kasi dati, ano yan eh. Teka, mahal naman ang cost. Nag-$100 pala to per lead. Magkano yun? 5,000 mahigit, di ba? Pero yun pala, kikitain pala nila per close deal, $10,000. So sa perspective mo, mahal. Ang mahal niya, nakakatakot ah. Ako pa masisisi niyan pag, 'di ba? May ganun tayong apprehension sa una eh. Kasi hindi mo naman alam ganun pala kikitain. Pero once na yung perspective mo, alam mo na ito yung kikitain niya. Minimum 10,000. Example lang to yung niche na to 10,000. Tapos alam mo rin yung stats. Okay, ang closing rate ko kasi nagtrabaho ko sa ganito, nakita ko ang closing rate nila dun sa dati kong agency is out of 10 leads, sigurado makako-close yung isa. So, sabi mo, out of 10 leads, nasa $100 each, let's say, $1,000 yun. Pero ang kinita pala nila doon, 9,000. Nakuha niyo ako? Okay ba yun dyan na gets mo? So, ganun siya, di ba? Kasi pagka hindi mo nga kabisado, talagang kakabahan ka. Paano pag nakita mo cost per conversion nasa hundreds of dollars, 300, 200, baka pagalitan ako. Diba? Ganun yun eh. So yun ang yun yung kaya sinasabi ko, may mastery dapat din kayo nung niche. You can talk their language. Okay?